Nakakita na po kayo ng leopard, isang malaking uri ng pusa. Ang ginagawa niyan para siya makalundag ng mataas at malayo, umuurong siya ng ilang hakbang. Bubuelo, yun, nakuha niyo yung salita. Sige po, makakaupo na po kayo. At bago po ang lahat ay magandang hapon po sa inyo. Hindi ho kumpleto ang inyong music ministry, no? Mahalaga, kumpleto ang core group. Kumpleto po ang core group. Ang inyo pong ginagawa ngayon ay hindi po ito ordinaryong gawain, di ba? Ano po ang tawag dito? Recollection. Ang iba ay tinatawag na retreat. Pero kadalasan, ang retreat po kasi ay magdamag, mahabang oras. Diba? Maghapon or hanggang kinabukasan. Retreat. Na ang ibig sabihin ng retreat ay pag-atras, pag-urong. Diba? Yan naman ang ibig sabihin ng retreat. Eh. Pero hindi nangangahulugan ng pagsuko. Tayo ay umaatras, umuurong, bumabalik, pero hindi sumusuko. Parang yung leopard. Nakakita na po kayo ng leopard, isang malaking uri ng pusa. Ang ginagawa niyan para siya makalundag ng mataas at malayo, umuurong siya ng ilang hakbang. Bubuelo, yun, nakuha niyo yung salita. Bubuelo. Kayo po, ang ginagawa niyo ngayon ay parang pagbuelo. Kasi sa susunod pong gawain ninyo, anniversary ninyo, wala kayong time makinig. Kasi gagampan kayo eh. At habang kayo gumagampan ng tungkulin, minsan maraming nakakairita. Diba? Mga kasamahan ninyo. Lalo na yung may hawak ng pagkain. At may lalapitan, di ba? Maiirita. Kung hindi ka dumaan sa ganitong pagtitipon, madaling mauubos yung pasensya mo. Kaya dito pa lang, nagpupundo ka na ng pasensya. Para pagdating doon sa inyong anibersaryo, maraming mga nakakainis, hindi ka ma-overcome. So ito ay maiksi lang, kaya hindi po ito tinatawag na retreat. Ang tawag dito ay recollection. Ano ba ang recollection? Pero po ako dating napakinggan, galing daw sa salitang collect. Nangulit ka lang nangulit, pag sinabing uulitin mo yung pangungulek. Recollection eh. Tinignan ko kanina, ang ibig sabihin ng recollection ay paggunita. At hindi lang siya paggunita, kundi pag-alaala. Ano ba ang gugunitain po ninyo? Nakita ko din na 2 taon pa lang po kayo na mag-anniversary, di ba? Noong nakaraang taon, maaaring meron po kayong nakita na mga hindi dapat gawin. Meron naman kayong nakita na dapat ipagpatuloy at dagdagan pa. Ginugunita, inaalala yung nakaraan para itong susunod na inyo pong anniversary mas maging perfect. Diba? Hindi naman ganun ka-perfect kasi wala namang nag-anniversary perfect talaga. Pero dapat ang mga manggagawa, kahit hindi nakaka-perfect, ang mahalaga hindi natatalo. Kaya ngayon pong oras na ito, ang akin pong ibibigay na panayam sa inyo, ay pamamagatan ko sa ganitong pamagat. There are 4 kinds of following. Meron pong 4 na klase ng mga tagasunod ang Panginoon. Titingnan natin, sasalaminin natin, nasaan ba ako doon sa 4 na yun? Pero bago yun, meron ako napakinggan na dating homily ni Cardinal Sin, pero dinagdagan ko na. Sabi daw niya noon, di ko alam kung reclamation tayo noon eh. Nagmas siya eh. Marami raw talagang mga sumusunod sa Panginoon. Ang iba daw ng mga tagasunod ng Panginoon ay tinatawag na tangay sunod. Narinig niyo na po yun? Tangay. Natangay lang. Di ba? Nahatak siguro. Kaya natangay. Di ba? Pag may baha, maraming natatangay. Yung iba ganun eh. Kaya kapag ang pagsunod mo ay natangay ka lang, paghupa ng malakas na bagyo or pagsubok, wala ka na. Kasi natangay ka lang. Hindi lang daw natangay, mayroon daw po mga tinatawag na tagal sunod. Ang tagal sumunod. Diba? Hanggat hindi binabagyo ng pagsubok ang buhay, hindi talaga sumusunod ang tagal. Kahit sunduin mo pa. Minsan nga sa mga gawain, minsan workers din. Maraming mga Dizon family. Alam niyo yung Dizon family?
Pag hindi mo susunduin, hindi a-attend. Kaya sila yung mga disundo. Sabi ba? Hindi lang daw tagal, meron din mga tinatawag na tanga-sunod. Tanga. Parang, ganun lang. Anga-anga lang. Meron daw din tinatawag na tinga. Diba pag kumakain tayo, may mga sumisiksik. Yung iba napilitang sumunod kasi sa dami ng tao, hindi makaalpas, naipit, nasiksik. Eh, dyan na lang siya, di na mo naaalis. Tinga, sunod. Meron daw din naman na tinatawag na tigas, sunod. Tigas ng puso. Nagkasakit na't lahat, marami ng pagsubok, problema, ayaw pa rin kumilala kay Lord. Ang tigas ng kalooban. Tigas. Tigasin. Anyway, simulan po natin. Ang Biblia ay nagbibigay ng impormasyon sa atin. Una, na tagasunod ng ating Panginoon, sabi ng ating binasa sa verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sabi ng verse 25, dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao. Yun ang una. Ano ang unang mga tagasunod, grupo ng tagasunod ng Panginoon? Maraming tao. Crowd. Kahit saan magpunta si Jesus, sinusundan siya ng maraming tao. Sa bundok, sa burol, sa syudad, sa sinagoga, kahit saan. Talagang dinudumog siya ng tao. Bakit? Kasi yung mga tao, may napapala sa kanya. Kasi kung hindi ka pinagpapala kahit sa gawain ito, siguro magsasawa ka. Wala naman ako napapala dun, bakit pa ako nagpapatuloy? Diba? Minsan sa gawain ng Panginoon, dumadami ang mga attender. Minsan kapag may mga libreng pagkain, subukan po ninyo magpakain tuwing may gawain kayo. Mapupuno kayo dito. Ako po ay first time na ma-assign sa Meralco Village. Ang laki ho ng simbahan nila dyan. Nung dumating ako dyan, ang daming pagkain sa gilid, maaga ako. Maaga po kasi akong dumarating talaga sa gawain. Nakita ko ang daming pagkain. Wow. Sabi ko, bakit ang daming yung pagkain? Anniversary kayo? Sabi nila, hindi po. Bakit ito maraming pagkain? Meron ho kasi nag-i-sponsor para yung mga tao after ng gawain, nakaabang na sa pintuan, yung mga styrofoam pagkain, bibigyan bata, matanda, lalaki, babae. Para pag uwi nila, kakain na lang sila, matutulog. Hindi na sila magluluto. Ang daming tao nung magsimula yung gawain. Puno yung 4 na hilera ng talagang puno. Apaw. Ang laki ng simbahan. Bakit? Pero mo nga naman, nakinig ka na ng salita ng Diyos. Tapos pag uwi mo, busog ka pa. Hindi ka napagod. Save 1 meal. Hindi ka pa bababalik doon. Hindi ka, atin tayo doon. Libre pagkain doon. Libre hapunan. O di mag-aakay pa yun. After 3 months, nakabalik ako. Nako, wala na yung styrofoam pagkain. Sabi ko, asan na yung pagkain nyo? Wala na po. Nung magsimula yung gawain, wala na ang 30. Yung attender, kasama na yung workers. Bakit o kayo nangon? Kaya nangyari? Kasi po wala nang nagpapakain. Kasi na nagpapakain, namatay na po kasi. Hindi naman itinuloy ng mga anak nila yung pagpapakain. Kaya nangonte kami. Duruin mo. Kasi wala nang nagpapakain. Pero, kahit paano, may mga natira. Bakit? Kasi, habang sila'y nakikinig ng salita ng Diyos, ginamit man nila yung pagpapakain, dumating ang panahon, yung salita ng Diyos unti-unti, nabuhay sa kanila. Ang habol na nila ngayon, salita ng Diyos, hindi yung pagkain panglaman sa tiyan. Subukan nyo din. Wala kayo, lalamangan nyo yung ibang gawaing malapit dito. So, marami. Ngayon ang tanong, bakit po sumusunod yung marami? Dahil meron silang personal na interest. Personal yung kanilang motibo. Personal yung kanilang layunin. Dito din tayo, nung tayo bago-bago pa, ang gawain, dami talagang nagpupuntahan. Bakit? Kasi maraming inaalok na networking, negosyo, di ba? I-recruit ka, hindi lang. Kaya maraming dumadalo dito kasi yung iba, uutangan yung prayer partners.
Kasi yung prayer partners, kapag nagpautang, hindi naniningil. Kaya, daming dumadalo. Personal yung interest. Personal yung motibo. Tanong, kayo po na naririto, nandun ba tayo sa unang grupo na kaya tayo sumunod at naglingkod dahil may personal na interest sa Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, wala ako doon. Diba? So yun yung unang grupo ng mga taong sumusunod kay Jesus kahit saan siya magpunta. May personal na layunin. Hindi naman masama. Kasi kung gusto nilang bumalik, personal yun. Kung gusto nilang lumaya sa karamdaman, personal yun. Gusto nilang mailapit yung kanilang mahal sa buhay na inaalipin ng masamang espiritu, personal nila yun. Kaya lang ang problema, pagkatapos ng tao ay ma-answered prayer, ang iba, maalis na. Tingnan po ninyo yung 10 ketongin na pinagaling lahat. Ilan ang bumalik? Isa lang. Yung siyam nagpatuloy na. Maraming ganyan sa gawain. Maraming ganyan na mga naglilingkod. Pag na-answered prayer na, wala na. Kailan lang maaalala si Lord? Kapag may problema na naman. Kaya para mapabalik natin yung mga kasamahan po ninyo na matagal-tagal na hindi dumarating, masama namang ipag-pray, no? Sana magka-problema siya para maalala niya si Lord. Kasi totoo naman, pag walang problema ang tao, nakakalimot kay Lord eh. Kailan lang maaalala si Lord? Pag may sakit na, pag may pagsubok na, pag may suliranin na. Sama na may pag-pray, no? Pero minsan totoo eh. Pangalawang grupo na tagasunod ng ating Panginoon ay yung tinatawag na the restored. Ano yung una? Maraming tao. Yan. Maraming tao yung una. Yung pangalawa, Tagalogin natin, mga napanumbalik. Yan, restored. Balikan natin yung 10 ketongin. Yung isa nagbalik, kasi napanumbalik siya, pinaghimalaan eh. Minsan, nakakarinig ako ng mga patotoo ganito. Kung hindi na ako pinagaling, hindi ako maglilingkod kay Lord. Minsan ganyan eh, sa mga patotoo. Lalo po ako, pag may sharing portion, matalas pa ang pandinig ko sa mga sharing portion. Nakikinig talaga ako ng mga patotoo. Kasi marites po ako. Hindi po ako bad marites. Bakit? Hindi naman lahat ng marites bad. Meron ding mga good. Wow. Sino naman yung mga good? Diba minsan, pag may problema tayo, nahihiya tayong i-broadcast, ipagsabi. Pero nasasabi natin doon sa close friend natin. Tapos itong close friend natin, yun yung marites. Ikikwento sa ibang close friend niya. Hindi para siraan ka, kundi sabihin yung problema mo dahil nahiya kang ikaw ang magsabi, siya ang magsasabi. Wow. Kaya magkakasundo sila ngayon. May problema pala siya. Sige, mag-ambag-ambag tayo. Tulungan natin siya sa kanyang problema. Nung sila'y makatulong, ano ang tawag doon sa nagmarites? Hindi bad marites yun. Good Samarites. Saan matatagpuan ang mga good Samarites? Sa gawain. Tayo, minsan, good Samarites tayo. Tama, hindi. Hindi tayo kasama doon sa mga bad na marites. So, minsan, may nagsasabing kung hindi nakapag-abroad ang asawa ko, hindi ako maglilingkod. Tingnan ninyo. Minsan, kaya pala sila naglingkod dahil napaghimalaan. Paano pala kung hindi siya gumaling? Paano pala kung hindi nakapag-abroad? Paano pala kung hindi malaki yung kinita sa negosyo? Hindi na siya maglilingkod. Anong ibig sabihin? Maraming tao kaya naglilingkod kasi gratitude. Tumatanaw lang ng utang na loob. Parang utang na loob, mga kapatid. Wala tayong maibabayad sa lahat ng mabuting ginawa ng Diyos sa atin. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung utang na loob para tayo maglingkod. Pag wala palang ginagawa sa atin ng Diyos, hindi na tayo maglilingkod. Pag hindi na pala tayo answered prayer, hindi na tayo maglilingkod. Naalala ko yung aking kwento, matagal na ito. Meron pong isang hunter pumasok sa gubat. Siyempre, ang purpose naman ng hunter, naghahanap ng mga wild animals. Maghapon na siya, wala siya nakita.
Ang napagdiskitahan niya, yung Maya na lumilipad-lipad. Nung makita niya yung Maya, inispat niya ng rifle niya. May bubuyog na lumilipad sa taas. Nakita ng bubuyog yung hunter na sinisipat yung Maya. Ang ginawa ng bubuyog, sumisid pababa ng lipad. Sakto sa bato. Pagkalabit ng baril, hindi tinamaan yung ibong Maya. Nung makita ng Maya, may pumutok, nilingon niya. Hunter, binaril siya at nakita niya yung bubuyog lumipad sa ulunan. Minsan, nagkita daw si Maya at saka si bubuyog. Sabi daw ni Maya, kaibigang bubuyog, salamat nga pala kahapon. Niligtas mo ako. Siguro kung hindi mo ako niligtas dun sa hunter, malamig na akong bangkay. Sabi daw ng bubuyog, wala yun kaibigan. Kaya ako naman ginawa sa iyo yun na iniligtas ka, hindi mo ba natatandaan nung nakaraang buwan? Habang ako'y lumilipad-lipad sa may ilog, natrap ako ng sapot ng malaking gagamba. Hindi ako makaalis. Nung ako'y aatakihin ng gagamba para ako'y saputan at kainin, hindi ba't dumating ka? Tinuka mo yung gagamba at tinuka mo yung sapot, iniligtas mo ako. Kaya naman kita iniligtas kasi niligtas mo din ako. Ibig sabihin, utang na loob. Kung hindi pala siya niligtas ng Maya, hindi din niya ililigtas yung Maya. Minsan ganyan yung trato natin kay Lord. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagsaserve, dahil tumatalo tayo ng utang na loob. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Muntik na. Daplis na. Pero sa katotohanan, real talk, totoo naman. Na yun yung nagiging pundasyon natin, yung mga pagpapala, biyaya, na naging dahilan, kaya tayo nagpatuloy maglingkod. Diba? Totoo. Diba? Kaya nga marami nagpapatotoo, kaya lang, huwag nating gawing pundasyon yun. Ibig sabihin, kung wala nang ginagawang mabuti ang Diyos sa atin, titigil na din ba tayo? Ayaw na rin ba tayo? Hihinto na rin ba tayo? Hindi. Pag may pagsubok na, titigil na ba? Hindi. So ano yung grupo? Una, yung marami. Pangalawa, yung mga napanumbalik. Yung mga gumaling, mga pinagpala, mga nakapag-abroad, lumaki negosyo, nakabili ng maraming lupa, nakabili ng maraming sasakyan, nakapag-abroad yung mga anak, yan, ganun. Mga napanumbalik. Pangatlo na grupo, nung panahon ng ating Panginoong Jesus, ang mga maniningil ng buwis, ang mga makasalanan, mga mapakiapid, mga magnanakaw, sila po ay tinatawag na outcast. Hindi sila nakakapasok sa mga sinagoga. Bawal sila doon. Bakit? Kasi itinuturing silang marumi, makasalanan. Hindi sila binibigyan ng mga gampanin, tungkulin. Bakit? Mga marurumi sila eh. Nung panahon ng ating Panginoong Jesus, si Jesus lang ang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Kaya nga si Jesus kinikriticize ng mga Pharisees, scribes, and Sadducees. Kinikriticize. Bakit? Ang inyong guro, palaging sumasama sa mga magnanakaw, sa mga matatakaw, mga manlalasing. Yun yung puna sa kanila. Yung puna ng mga Pharisees, scribes, and Sadducees, may hugot yun. Tama sila. Sapagkat ang isang tagapagturo ay hindi dapat nakikisama sa mga makasalanan. Lalo't ikaw ay rabay. Kasi para sa kanila, sa batas ni Moises, ang isang bagay na banal, hindi dapat sumasama sa marumi. Kaya nga tingnan ninyo yung mga babae, example na lang natin. Kayo pong mga sister, maliban doon sa mga, excuse me for the word, menopause. Wala naman nung kaibang itatawag na salita doon, menopause. Alam niyo yung menopause? Alam niyo na yun. Sa mga babae, sa inyo po, ayaw niyo at gusto, may dumarating sa inyo, monthly. Parang billing ng kuryente yan, monthly. Diba? Ang isang babae, sa panahon na siya may monthly period o regla, sa batas ni Moises, marumi siya. Ang babae, ng panahon ni Moises, hindi dapat gala ng gala. Dapat ina-isolate nila ang kanilang sarili. Sapagkat ang lahat ng mahawakan nila, madampian nila, masandalan, maupuan, ituturing na marumi. At kung ako ay makahawak, makasandal, makadampi, makaupo sa inupuan mo, parehas na tayong marumi. Kaya para hindi ka makahawa, i-isolate mo sarili mo. Kailan ka lalabas? Sa panahon ng iyong paglilinis. Kaya mga babae po ngayon,
kahit may monthly period, nag-swimming pa. Gala lang gala! Sasabihin nila, Brad, iba naman kasi noon. Noon, pasador lang gamit. Ngayon, may with wings na. Walang agos. Diba? Pero, ang pinag-uusapan natin yung karamihan sa harapan ng Panginoon. Si Jesus, nakikisalamuha. Ngayon, alam ba ni Jesus yun? Alam. Rabay siya eh. Tagapagturo siya eh. Ba't niya ginagawa? Alam po ninyo sa Israel, meron po silang tradisyon. Halimbawa, kami po ni Sister Miriam. Miriam nga po ba? Halimbawa, kami po ni Sister Miriam ay public enemy number 1. Tapos, naimbitahan kami ni Brother Ed. Naimbitahan ako ni Brother Ed sa isang kainan. Kaming dalawa. Hindi namin parehong alam. Pagdating doon sa kainan, nung kumuha kami ng pagkain, naupo kami sa isang table, hindi sinasadya. Sa isang table. Nung kami magkasabay sa isang table na kumain, ikinukonsider ng tradisyon na wala mang lumabas sa bibig ko, Sister, patawad. Wala mang lumabas sa bibig ni Sister, Brother, patawad sa kasalanan ko. Nung magkasabay na kaming kumain sa isang table, kinukonsider ng tradisyon na tayong dalawa forgive each other na. Wow! Kaya pala si Jesus, sumasamang makikain sa kanila, hindi para marumihan siya. Nice! Kundi kumakain siya kasama nila para dalhin ang pakikipagkasundo ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos sa kanila. Every week na may gawain kayo, minsan magkakasabay kayo kumain. Yes. Pero pagka nag-uuwian na kayo, magkakagalit na naman kayo. Diba? Ang inyong asawa, anak, mga kasama sa bahay, palagi kayong kumakain araw-araw, pero pagkatapos, magkakagalit na naman. Hindi ba dapat gayahin natin yung tradisyon sa Israel na pag nagkasabay ng kumain, kinakalimutan na yung pagkakasala. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko yan. Yung iba, hindi na umaatin, lumipat ng iba gawain. Di ba? Para hindi makita. Sino? Yung kinaiinisan, kinagagalitan. Sana dito sa Liano, walang ganun. Meron pa din. Ayan. Kapag yun ay nawala, alam nyo, normal naman na tayo hindi nagkakasundo, di ba? Normal naman nagkakainisan, nagkakagalit. Pero hindi normal na magtanim ng sama ng loob. Gayahin natin sa Jesus, di ba? Hindi para siya marumihan, kaya siya sumasama sa kanila, kundi para dalhin yung paglilinis at pagpapatawad ng Diyos sa kanila. Kaya nga ang tanong ko ngayon, mga kapatid, ay ganito. Dito po ba sa inyong gawain? Bukas ba ang pintuan ninyo? Kung may magkasalaman, handa ba ninyo siyang tanggapin muli? Di ba ang atin pong yung atin pong mga simbahan, yung mga katedral? Di ba yung atin pong mga katedral, yung mga basilika? Minsan may mga pintuan po yan na hindi sinasara. Bakit hindi isinasara? Ang tawag po doon ay door of mercy. Yung mga malalaking simbahan, yung mga basilika, mga shrine, meron po yung pintuan na hindi sinasara. Kahit gabi, magdamag. Bakit? Kasi yung mga tao na makasalanan, hindi lumalabas ng araw yan. Sa gabi yan lumalabas. Kaya pumupunta ng simbahan dyan. Kasi bukas yung simbahan, yung pintuan, may door of mercy. Ang simbahan po nagbubukas talaga ng mga pintuan. Kaya lang ang problema, pinapasok ng mga magnanakaw. Hindi nagiging. Pero, ang simbahan po, hindi sarado kahit maraming nagkakamali. Dapat maging ugali natin, yung ugali ng simbahan, na kinuha nila yung ugali ni Jesus. Si Jesus lang ang tumanggap doon sa mga makasalanan. Sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga tax collectors, sa mga itinakwil ng lipunan. Sa kanya bukas lahat. Minsan kasi ang nangyayari, lamplak ako, dyan kayo. What? El Shaddai kayo, prex ako, dyan kayo sa El Shaddai. Nagtatabo yan sa isa't isa. Oh no! Ako Lord's plak, kayo lamplak, dyan lang kayo.
magsasara tayo ng pinto. Pero dapat tayo ay bukas ang pintuan kahit na may mga nagkakamali. Ayan. Si Jesus kasi ang sinusundan natin, di ba? So, merong 3 uri ng tagasunod ang Panginoon. Marami, mga napanumbalik, at ang mga makasalanan, ang mga maniningil ng buwis. Ika-4, mga kapatid, ay meron pong grupo ng mga sumunod kay Jesus, pinakakaunti yung kanilang bilang. Sino yun? Sino sila? The 12 disciples. Yung pong 12. Ano ang gospel nung nakaraan at saka ngayon? Yung nakaraan, nag-census siya. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanila, tinanong, ano ang sabi ng mga tao? Sino raw ako? Sabi ng mga alagad, ikaw daw po si John the Baptist, si Elijah, si Jeremiah, isa sa mga propeta. Tapos sabi ng Panginoon, kayo naman, sino ako para sa inyo? Personal. Tinanong sila. Bakit personal silang tinanong? Alam nyo, meron tayong kasabihan, makikilala mo lang ang isang tao kapag kayo magkasamang tumira sa isang mahirap sa bubong. Pag umulan, mababasa kayo parehas. Pag uminit, parehas kayo. Tumira sa isang bahay, di ba? Sa mag-asawa, di ba, ganun, nagkakatuklasan na lang eh. Salbahe ka pala, akala ko pa naman, mahal na mahal mo ko nung mag-boyfriend pa lang tayo. Akala ko, ang bait-bait mo. O, di ba? Bakit? Nakilala mo siya eh, kasi magkasama na kayo, nakatira sa isang bahay. Yun namang bubong kasi figurative lang naman yan, pero isang bahay talaga. Si Jesus, kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad, kasi sila, palaging kasama araw-araw. Nasasaksihan nila yung ginagawa ni Jesus. Kaya nga, sino ba ang nakakaalam ng lihim natin? E di yung matalik na kaibigan. Wala daw tao na nakapagtago ng kanyang lihim. At walang tao na hindi nagkukwento ng lihim niya. Palaging may kinikwentuhan yan, kahit isa, dalawa. Kaya pag yan ay naging kalaban mo, kaaway mo, yan din yung nagiging public enemy number 1 mo. Di ba? Kaya nga daw pagkaibigan, huwag inaaway. Kasi daw, yan din ang magiging number 1 kaaway. Sa gawain dito, marami tayong mga lihim sa isa't isa. Tama, hindi. Ano ang sagot ng mga alagad? Ikaw po ang Kristo, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang banal ng Diyos, ikaw ang tagapagligtas. Hindi sila tinutulan. Hindi sila pinigilan ni Jesus. Anong sabi sa kanila? Huwag ninyong ipagsasabi na ako ang Kristo, ang Mesiyas. Pinalilihim niya yun sa marami. Pero sa kanyang mga alagad lantad. Bakit? Kasi malapit na siyang umalis. Yung kanyang pag-alis, dapat malaman niya talaga kung ano ang pagkakilala sa kanya ng kanyang mga alagad. Nang makita niya at marinig niya kung ano ang pagkakilala sa kanya ng kanyang mga alagad, panatag na siyang babalik sa kanyang ama. Itong gospel ngayon, medyo matindi. Habang ang Panginoon ay nagsasalaysay na siya'y malapit ng mamatay, ang mga alagad, iba ang pinag-uusapan. Ano ang pinag-uusapan nila? Kung sino ang dakila. Si Jesus, alam niya na yung kanyang nalalapit na kamatayan. Nagkwekwento siya sa kanyang mga alagad. Ni wala man lang simpatya sa kanya. Ang mga alagad busy kung sino uupo sa kaliwa at sa kanan. Kung sino dakila. Di ba? Kaya, ang Panginoon pinagsabihan sila, kung gusto niyo maging dakila, kumuha siya ng bata. Tularan niyo ang bata. Ang gustong mauna, magpahuli. Yung nahuhuli, yun ang nauuna. Mga kapatid, ito po yung pinakakaunti. Pero sa kabila ng lahat ng marami nilang kapintasan, mapapansin po ninyo, sila'y tinawag ng Panginoon hindi dahil sa kanilang personal na interest. Tinawag sila ng Panginoon hindi dahil may utang na loob sila. Sa 12 alagad, wala pong tinawag sa kanila na may personal interest. Maliban na lang kay Judas. Kasi si Judas, hindi po ninyo mababasa na siya ay tinawag ng Panginoon eh. By tradition, si Judas po ay wine seller. Nagninegosyo siya, ang tinda niya ay alak. Kaya magaling siya sa kwentahan. Ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Saan siya nilagay na pwesto? Saan nilagay si Judas? Tagahawak ng collection. Siya may hawak ng pera ng lahat ng grupo. Ngayon,
Si Judas, ano ang naging gampanin niya? Tagahawak at nagbenta kay. Pero dun sa 11, makikita natin na ang kanilang pagsunod sa Panginoon, hindi dahil may personal na interest, hindi dahil sa sila tumatanaw ng utang na loob, hindi dahil sa sila mga makasalanan, ng isa sa kanila ay nasa puro ng igos na naghihintay ng paghahari ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya, sabi ng Panginoon nang tawagin siya ni Andres, Nathanael, bago ka patawagin ng iyong kapatid, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos na naghihintay sa paghahari ng Diyos. Nagulat si Nathanael Paano niya nalaman? Magkasama naman sila ng kanyang kapatid. Siguro kung ngayon yon nangyari, pwede kang magduda. Siguro kaya nalaman ni Jesus kung nasaan ako, kasi chinat ni Andres si Lord. Kasi may cellphone na ngayon noon wala Sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita na kita bago ka patawagin? Higit pa riyan ang iyong masasaksihan kung ikaw ay mananampalataya. Bakit? Alam na ni Jesus ang nilalaman ng ating puso. Kahit hindi niya natanungin kung sino yung taong yan at may magsabi kung sino yun. Tayo, minsan tinatanong pa natin sino yung preacher? Anong pangalan ng preacher? Taga saan yun? Tinatanong pa natin Si Jesus hindi. Makita ka pa lang, kahit walang magkwento sa kanya, alam na. Kasi alam niya yung nilalaman ng ating puso at kalooban. At hindi lang noon yun, hanggang ngayon yun. Bago pa lamang tayo pumunta sa gawain para maglingkod, bago pa lang kayo nagpunta dito para mag-recollection, alam na ng ating Panginoon kung ano yung ating pangailangan. Kaya, dahil ikaw ay naglaan ng oras para sa Kanya, bilang paghahanda sa inyong paglilingkod sa susunod na anniversary ninyo, sigurado naman, may reward ka kay Lord ngayong araw. Kasi ang dami mong gagawin Inuna mo si Lord, inuna mo yung Espiritu, inuna mo palakasin ang iyong kaluluwa. Siguro naman may reward na ibibigay sa iyo si Lord. Hindi ko lang alam kung paano. Hindi ko lang alam kung gaano karami. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero ang mahalaga, may reward yan. Ngayon ang tanong, bakit sumunod ang 12 alagad? Ang isang salitang tawag po dyan ay authority. Kapamahalaan. Minsan, ang Panginoon ay nagturo ng mabigat na aral. Ano yung kanyang pinakamabigat na aral? Maliban sa pagpapatawad. Sabi niya, maliban kainin niyo ang aking laman, inumin ang aking dugo. Sabi niya hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang akala ng mga alagad niya, literal, napipila sila, kakagat sa kamay ng Panginoon sa braso, at pag may pumatak na dugo, iinumin. Akala nila literal. Sila, bawal po silang kumain ng hilaw na karne, at bawal din kumain ng dugo. Bawal sa kanila yun. Hindi sila kumakain yan. Lalo yung dinuguan, sila kumakain. Ako din po, hindi talaga ako kumakain ng dinuguan. Pag walang kasamang puto. Sarap ng dinuguan pag may puto, di ba? So, akala nila ganun, literal. Nag-alisan. Sabi ni Jesus sa 12, umalis na sila. Kayo na lang natitira, coordinator, assistant, secretary, wala nang choir, alis na rin kayo. Anong sabi ng mga alagad? Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay, at buhay na walang hanggan. Bakit nanatili sila? Because of authority. Yung kapamahalaan, yung kapangyarihan ng Panginoon na sumasaklaw sa kanila. Kinikilala nila nang dahil kay Jesus, kaya sila nabuhay. Sabi ng Biblia, nilikha ang lahat ng bagay dahil kay Jesus. Kaya sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan, kapamahalaan ng ating Panginoon. Saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. See? Kaya minsan, kahit hindi mo gusto yung mukha ng kasama mo, kasama natin, hindi siya ang dapat na maging dahilan para mawala ka sa paglilingkod. Kasi ang ipinunta mo at dahilan ng paglilingkod mo talaga dito, si Lord. Yes! Kahit na itinataboy ka, feeling mo binubuli ka na, iniitsapera ka ng mga kasamaan mo, huwag kang titigil, asarin mo sila lalo! Pumunta ka lalo! Bakit? Si Lord ang dahilan kung bakit ka narito. Na ako'y na-assign ng Davao, pangatlong assign ko. 3 beses na po ako na-assign sa Davao.
Nung unang buwan ko, hindi ko po nakita yung mag-asawa. Hinanap ko. May mag-asawa kasi ang tawag ko doon tatay, nanay. Sabi ko, mga brad, mga sis, buhay pa ba yung mag-asawang ito? Sabi nila, opo. Eh bakit wala nung dayusisan? Kahit yung sa gawain nila, sa chapter nila, hindi ko nakita. Samahan nyo nga ako sa kanila. Sinamahan ako. Pagdating ko doon sa bahay, sabi ko, Nay, Tay, ako na uli nandito. Hindi ko kayo nakita sa dayusisan. Hindi ko kayo nakita sa inyong gawain. Attend na uli kayo. Nung makita mo tayo, Nay, ba't di kayo ma-attend? Alam nyo, kasabi-sabi sa akin, Nak, atin lang kami ng gawain dyan. Kapag hindi na namin nakita yung mga mukha ng mga workers doon. Tingnan ninyo. Mukha lang ng workers na daig na, natalo na, tumigil na umintin. Bago po ako matapos. Na ako'y na-assign ng Macau. Ang mga aso po doon, talagang alagang-alaga. Mas alaga pa nga yung mga aso kaysa sa mga kapatid natin Pilipinong domestic workers doon. Yung mga aso doon, pinabe-veterinaryo, mahal ang gamot, may injection pa, may pagkain mamahal. Eh, 4 ang season doon 4 season, di ba? May tag-ulan, taglamig, tag-init, basta mayroong season doon. Pag tag-ulan, ang mga aso doon, pag lumalakad, may sariling payong. Wow! Pag winter naman, mga may tsakaleko yan, mga nakasombrerong may tapal sa tainga. Pag maulan, pag summer, mayroon silang mga Ray-Ban. Tapos pag maulan, may wiper pa yung kanilang. Wow! Bakit? Alagang-alaga eh. Minsan daw, si asong bahay at saka si asong gala nagkasalubong. Nakakita na pa kayo ng asong gala? Yung mga nakatira sa kalsada, yung asong kalye. Nung magkasalubong daw, sabi daw nung asong bahay kay asong gala, Kaibigan, asong gala, kumusta ka na? Eto, pag-gala-gala, asong gala eh. Sabi daw nung asong gala, buti ka pa, kaibigan, asong bahay. Sabi niya, ang cute-cute mo, ang lago-lago ng balahibo mo, at ang bango-bango mo pa. Ang pula-pula ng pisngi mo. Wow! Sabi daw nung asong bahay kay asong gala, kaibigan, gusto mo bang maging katulad ko, ikaw? Ano yung nakikita mo sa akin, magiging ganito ka? Sabi nung asong gala, oh naman, siyempre. Paano? Sumama ka sa akin. So, dahil nakita nung asong gala, na si asong bahay maayos, malago ang balahibo, mabango, mapula-pula pisngi, kumbinsido siya. So, she is to believe. Sabi niya, sige, sama ako. Habang naglalakad yung dalawa, papuntang Liano Road. Yung asong gala, may napansin kay asong bahay. Kasi habang nagkikwentuhan sila, nililingon niya yung asong bahay. Sabi niya, kaibigan, mayroon ako tanong. Sabi ni asong bahay, ano yun? Kasi napansin ko yung leeg mo. Sabi niya, madalang yung balahibo. Sabi nung asong bahay, wala yan, sabi niya. Kaya naman madalang yung balahibo kasi sa gabi, nilalagyan ako ng collar. At kinakabitan ako ng kadena, tinatali ako. Di ba pag yung relo nyo tinanggal ninyo, mas maputi yung ilalim niya. Parang ganun. Sabi nung asong gala, collar, kadena, tinatali. Ibig sabihin, meron siyang Panginoon. Pag ako sumama sa kanya, lalagyan din ako ng collar. Ikakadena ako. Itatali ako. Hindi na ako makakagala. Hindi na ako makakapag-swimming. Hindi na ako makakapag-outing. Hindi na ako makakagimik. Sabi ni asong gala, kaibigan, may lakad nga pala ako. Next time na lang. Oh, no! Mga kapatid, bakit hindi tuyong sumama si asong gala? Na minsan yan ang problema nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Lagi nyo lang hinahatak, inaakay, niyayaya. Ang daming katira, ang daming palusot, ang daming dahilan. Bakit hindi sumama si asong gala? Bakit po? Kasi ayaw niya na may magkokontrol ng kanyang buhay. Ano po yan? Ayaw niya na may magkokontrol ng kanyang buhay. Kasi kapag sumama nga naman siya, kontrolado na ang kanyang buhay. Pansinin niyo mga kapatid, nung tayo makakilala kay Lord, sino na ang kumukontrol sa atin? Hindi ba si Lord na? Mula sa pag-iwan natin ng bisyo, masamang ugali, masamang mga nakagawian natin,
Dumarating yung panahon na kahit may pagsubok problema, hindi na natin binabalikan yun. Marami sa atin nung araw, suplada, palamura, diba? Matalas ang dila. Pero kahit nagagalit ka na ngayon, gusto mong magmura, ano ang sinasabi mo? Hallelujah ka talaga. Diba? Kung nung lumang buhay ko pa, tama ka na sa akin. Diba? Nakokontrol natin. One time nga, nung ako yung nag-LRT pa, bago mag-pandemic, mahilig po ako makipagsiksikan, MRT, LRT. Hindi pa ako nagmumotor no, kasi wala pa akong motor no. Siksikan yan. Minsan gusto kong sumiksik. Nung sumisiksik na ako, may sumiko sa akin. Talagang ramdam ko yung sakit. Kahit hindi ako naiiyak, may umaagos na luha. Sabi ko, preacher nga pala ako. At may CCTV. Di ko rin makipag-away ka doon. Makikita ka talaga doon. Disciple yun. Minsan nakokontrol mo. Bakit? Iniingatan mo na mapintasan yung pangalang tinataglay natin. Anak ka pa naman ni El Shaddai, ganyan ugali mo. Nag-El Shaddai ka pa naman. So, control. Yung salitang yun, ay hindi tuloy ang sumama yung asong gala sapagkat ayaw niya na may magko-control sa kanya. Oh, no! Ang mga alagad, mga kapatid, lahat sila namatay ng martir. Walang hindi. Maliban kay Judas, nagpakamatay. Pero karamihan sa mga alagad, namatay ng martir. Nang makilala nila ng lubos si Jesus, binigyan sila ng pagkakataon para hindi mamatay. Itakwil lang si Jesus. Pero nanindigan sila. Bakit? Kasi alam nila na mamatay man sila, merong bagong buhay. Kaya tama ang sabi ng Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Ang salitang nagbibigay buhay at buhay na walang hanggan. Kaya hanggang kamatayan. Tama sabi ni Pablo. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang atrasan to. Matira matibay. Diba? Ang inis, talo. Ang asar, talo. Diba? Yung maaasar, sa anniversary, wala dito. Magtataka po tayo, bakit ang Kristyanismo, ang sentro, Roma? Diba dapat Israel? Kasi doon nanggaling ang Panginoon diba? Doon siya pinanganak. Bakit nga ba? Kasi noong unang panahon, ang lahat ng Kristiyano inuusig. Dinadala sa Roma, sa bansang Roma. Ang ginagawa sa kanila, ikinukulong at ginagawang laruan ng mga Romano. Maliban sa gladiator, yan ang kanilang laro wrestling, gladiator. Tapos ang pinakaisa pang laro nila, yung mga Kristiyano papakawalan sa mga Coliseum, tapos papakawalan yung mga leon. Pinapalapa sila sa leon. Yun ang laruan. Habang yung mga Roman citizen, mga nakaupo sa bleacher yan. Mula umaga hanggang gabi. Pinapanood nila yun. Na ang mga Kristiyano nilalapa ng mga leon. Mga kapatid, pag tinignan po ninyo yung pananampalataya ng Kristiyano noong panahon, ang alab hanggang kamatayan. Ang Kristiyano ngayon, pumatak lang ang ulan, 6 to 9 ang gawain, umulan ng alas 5, wala nang aatin. Ulan lang. Wala pang leon. Diba? Wala pang ngipin yung ulan. Wala pang pangil yung ulan. Hindi na umaatin. Maatras na. Pero yung nung panahon, talagang maalab hanggang kamatayan. Kaya kapag sila nilalapa, nagpapalakpakan, sigawan, tuwang-tuwa habang nanonood yung mga Roman citizen. Kaya lang, sa kabilang banda, sa kabilang sulok-sulok ng mga taong nanonood, nagkakaroon sila ng maraming tanong. Bakit kayo yung mga taong ito, pinili pa nilang mamatay sa ngipin, pangil ng leon? Sino ba yung Jesus na kanilang sinasampalatayan? Sino ba yung Jesus na ayaw nilang talikdan? Binibigyan naman sila ng pagkakataong mabuhay Talikdan lang si Kristo, itakwil lang si Jesus, mabubuhay sila, papakawalan. Kaya lang, mas pinili ng mga Kristiyanong manatiling Kristiyano, nananampalataya kay Jesus. Sapagkat nung panahon na yun, ang dapat nilang kilalanin Diyos ay yung emperor. Pero bakit ito hindi nila kilala? Ito yung kanilang pinaglalaban. Yung mga Roman citizen doon, ang ilan doon nagkakaroon ng tanong, bakit mas gusto pa nilang mamatay? Sino ba yung Jesus na yan? Ang ginawa daw ng iba, nagsaliksik.
nagtanong-tanong, sino si Jesus? Taga saan si Jesus? Ano si Jesus? Habang sila'y nagsasaliksik, unti-unti nilang nakilala kung sino si Jesus. Habang sinasaliksik nila si Jesus, lumalalim yung kanilang pagkakilala kay Jesus hanggang nagkaroon sila ng pananampalataya kay Jesus. Kaya pala, ibinubuhos nila ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Sapagkat ito palang Jesus na ito, siya ang tagapagligtas, namatay, nabuhay sa ikatlong araw na nasa luklukan ngayon ng Diyos. Na ang lahat ng mamamatay sa Kanya na mananampalataya ay muling bubuhayin magulit. Kaya maraming Roman citizen na nabuksan ng isipan na sumampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa pagiging martir ng mga unang Kristiyano, yun yung nagbuka sa isipan ng mga tao para pag-aralan, saliksikin si Jesus. Mga kapatid, dapat ganyan din tayo. Sa ating pananampalataya, sa ating pagpapatuloy, dapat tayo ang maging pintuan ng mga tao sa ating paligid para mabuksan din ang kanilang pagsunod at pagkakilala. Mag-i-El Shaddai na din ako. Kasi ang asawa ko, ang anak ko, kahit anong dami ng pagsubok, nag-i-stay pa rin sa kanyang pananampalataya. Dapat tayo nagiging bukas, mitya, para sa kanila na maging mananampalataya niya. Kaya hindi. Ito yung ikaapat na uri ng tagasunod. Yung otoridad, yung kapamahalaan, ipinagkatiwala nila kay Jesus. Kinikilala nila si Jesus na siya ang may hawak, na si Jesus ang may hawak ng kanilang buhay. Hindi lang po hapon natatapos yung palabas na yun. Inaabot pa sila ng gabi. Wala pang kuryente noon. Alam niyo ang ginagawa nilang ilaw? Tinatali sa isang poste ang mga Kristiyano. Nilalagyan ng gatong sinisilaban. Yun ang nagsisilbing liwanag sa lahat ng nagaganap sa buong Coliseum. Kaya yung mga Roman citizen, takang-taka, sino yung Jesus na yan? Taga saan yung Jesus na yan? Anong meron kay Jesus? Kaya yung mga Roman citizen, unti-unti nabuksan at sila man ay mga naging Kristiyano din. Kaya ko yan, sabihin nyo. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Inaanyahan ko na ako kayo tumayo. Ang atin pong pinagnilayan ay dinaan ko po sa tanong, what kind of follower are we? Anong klaseng tagasunod tayo? Una, yung marami na ang dahilan, may personal na layunin, interest, motibo. Pangalawa, yung mga taong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi yan ang dapat na maging pundasyon ng ating paglilingkod. Kaya tayo naglingkod kasi maraming biyaya, maraming blessing. Dapat mas malalim. Katlo, yung mga makasalanan, yung mga itinakwil ng kanilang pananampalataya na walang masulingan, na parang nakakuha sila ng kakampi. Si Jesus sa kanilang kakampi. Minsan ganyan din, di ba? Kaya maaga tayong umaalis sa bahay kasi gusto nating ma-feel, madama si Lord sa gawain. Dahil pag nasa gawain ka, parang kakampi mo si Lord. Dahil pag umuwi ka na naman sa bahay, andun na naman ang mga kalaban mo. Di ba? Ito, habang inaaral pa yung kakantahin, na kinaasin sa Malabon, meron pong dalawang sister dong nag-share, choir, parehas. Yung isang nag-share, mahaba yung suot. Sabi niya, mga kapatid, umiyak, pagos. Nag-share siya, sabi niya, mga kapatid, ngayon nga po, may mga pasa-pasa ako. Kasi binugbog ako ng asawa ko. Kasi po, pinagbabawalan niya akong kumanta sa gawain. Oh, no! Sabi ko naman sa kanya, di ba nang bugbugin mo ako? Basta wag mo lang akong pigilan kumanta sa gawain. Kaya nandito po ako ngayon kumakanta. Wow. Hindi ko nga po alam, baka mamaya pag uli ko bubugbugin na naman ako. Habang pinapanood ko siya, nahawa ko. Hanggang yung awa ko, naging paghanga. Pero mo kahit bugbugin, tumulit pa rin. Di ba pag binugbog ka, ayaw ka na, tigil ka na. Hanggang sa parang natatawa ako. Bakit? Kasi habang tinitingnan ko siya, nagpapatotoo. Yung sister Chubby, mataba, mga kapatid. Alam naman na mataba, lamang na lamang yan sa payat. Ang mataba, pag nadapa, tumatalbog lang yun. Diba? Pero yung payat, pag nadapa, nababalian talaga yun. Lamang na lamang. Pero tinitilang ko siya,
Naawa ako, humanga ako, natatawa ako. Bakit? Kahit bugbugin siya, tatalbog yun Hindi siya masasaktan Lamang na lamang. Ang nakita ko sa kanya, hindi siya nagpapigil. Sana ganun din tayo. Hindi tayo mapigil. Pag para kay Lord, sige lang Lord, kasama ako. Kakampi mo ako Lord, sapagkat kinakampihan mo ako Lord. Kapat ang grupo ng mga alagad ng kanilang buhay, binigay nila sa ating Panginoon hanggang kamatayan. Kilala naman natin si San Lorenzo Ruiz, di ba? Siya ang kauna-unahang santong Pilipino. Bakit siya naging santo? Hindi naman siya pari, di ba? Laiko lang siya Sa Japan, hinuli sila, mga Kristiyano. Bawal dun Pinahirapan sila. Paano sila tinorture? Itinali pati warik, nakabitin. Tapos, mayroong balon. Hindi yan balon, ang tawag dun? Balon ba yung tawag dun? Yung igiba ng tubig. Balon. Yung balon na yun, hindi tubig ang laman, pupo ng tao. Tatanungin si San Lorenzo, ano, gusto mo bang mabuhay? Itakwil mo ang Kristiyano. Itakwil mo sa Jesus. Sasabihin ni San Lorenzo, hindi. 1,000 buhay, meron ako. Iaalay ko pa rin kay Kristo. Diba? Doon kinakanta minsan yan sa mga gawain. 1,000 buhay, mayroon ako. Iaalay ko para sa'yo. Pag kinanta po ninyo yan dito sa Liano, mag-isip-isip muna kayo, ha? Yung isang buhay na hindi ba ibigay May pagliko, tapos papangako mo 1,000. Sabihin sa'yo ni Lord, pangako ka ng pangako, puro ka pangako. Isa pa nga lang, hindi mo maibigay. Sabihin nyo sa mga hindi nakarating ngayon. Diba? Tapos, iakit na naman. Sasabihin ng mga nagtotorture, ano? Itatakwil mo na ba si Kristo sa Jesus ang Kristiyanismo? Ano sasabihin? 1,000 buhay meron. Papakawalan na naman siya. Ilulubog na naman siya. Saan siya ilulubog? Sa balon na punong-puno ng pupo ng tao. Tapos hihilahin na naman. Nakasabit sa tainga, sa ilong, sa bibig, yung mga pupo sa buhok. Diba? Imagine niyo mga kapatid. Yung pagpapahirap, pero hindi siya tumalikod. Minsan nga, pag naglalakad lang tayo, pag maulan. Pag natalsikan tayo ng tubig, pag mabilis yung sasakyan, namo ka! Hindi ka naghihilat! Galit na galit pa yan, di ba? Tubig pa lang yung tumalsik. Buti nga, tubig lang yung tumalsik, hindi truck ang tumalsik sa'yo. Di ba? Dapat yung magpasalamat ka Lord, salamat! Tubig lang ang tumalsik sa akin, hindi gulong. Di ba? Thank you, God, for everything.